Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Matias. Walang eksaktong taon. Matinao, probinsya ng Davao. Pasikat pa lang ang araw. Dinig na sa buong baryo ang tunog ng masong tumatama sa bakal. Mula ito sa isang pandayan na matatagpuan sa pinakadulo ng baryo ng Matinao. Nag-iisa sa kanilang bayan ang pagawaan ng sandatang iyon. Pagmamay-ari ng isang kilalang pamilya ng Panday. Ipinapasa ang kanilang kaalaman sa bawat siglo hanggang sa kasalukuyan. Matias, may ginagawa ka ba? Gusto ko sanang ipaayos sa iyo ang talim nitong ginunting ko. Aksidente kasing naitaga ko sa kawayan eh. Ayan, tignan mo. Bungi. Wika ni Manong Lourdes. Nako naman Manong Lourdes, hindi mo kasi iniingatan eh. Paano na lang kung wala na ako? Alam mo naman na nag-iisa lang ang pandayan namin sa lugar na to. Ay pasensya ka na Matias. Pero sigurado namang mauuna ako sa iyong ibuburol. At pag dumating ang araw na yon, gusto kong ikaw ang mga laga ng ginunting na to. Eto naman, huwag ka magsalita ng ganyan. Maraming taon ka pa magpapabalik-balik sa pandayan ko, Mang Lourdes. Kaya pala, may trabaho si Pido bukas. Kakailanganin ko kasi ng katulong dito sa pandayan eh. Pwede mo bang sabihan siya na pumunta dito? O sige, sasabihan ko. Pero teka, ano nga ba ang gagawin niyo bukas? May nagpagawa kasi ng 50 perasong gulok. Kakailanganin ko lang ng tagasalang. Magtatabas din ako ng bakal eh. Alam mo naman kung gaano kahirap yung gawain yun, di ba? O sige, sasabihan ko na lang din si Pedro. Babalikan ko na lang din yung pinapagawa ko sa'yo. Maraming salamat po Manong ha. Ako nang bahala sa ginunting nyo. Si Matias ang natitirang panday sa kanilang angkan. Bagaman may mga kapatid na lalaki, walang hilig ang mga ito sa ginagawa ng kanilang mga magulang. Tanging si Matias ang nagkaroon ng interes. Natuto mula sa itinuro ng kanyang ama. Hanggang sa dumating ang panahon na siya ang nagmana nito. Kadalasang suki ng binata ay mga sundalo o mga taong mahilig sa patalim. Karamihan sa mga ito ay may kaya o hindi kaya mula sa ibang bansa. Kilala hindi lang sa kanilang bayan si Matias, kundi maging sa mga karatig probinsya. May mga maharlikang taga-ibang bansa ding nagpapagawa sa kanya. Ngunit kadalasan, tinatanggihan niya ang mga ito. Bakit nga pala tinatanggihan mo yung mayamang nagpagawa ng kampilan sa'yo? Alam mo Pido, ang mga likha ko, hindi para sa mga taong ang akala ay mabibili ng salapi ang lahat. Pido, ang mga sandatang gawa ng aming angkan, may sariling kaluluwa. Hindi ito magagamit ng maayos na mga taong iba ang intensyon. Para kang tatay mo magsalita. Yan din ang palagi niyang sinasabi eh. Na ang mga gawa niyo may sariling kaluluwa. Pwede ba yun? Dahil yun naman ang totoo. Ayon sa mga ninuno namin, ang mga sandatang gawa sa pandayang ito, nagkakaroon ng sariling buhay. Kung paano nangyayari yun, hindi ko rin naiintindihan. Tugon ni Matias. Sinimula ng mga ito ang paggawa ng 50 peraso ng gulok. Ayon sa nagpagawa, gagamitin ang mga ito ng isang pangkat na nakikipaglaban para sa kalayaan. Kaya nakiusap ito. Huwag ipagbigay alam ang kanyang pagkakakilanlan. Mga mandirigma pa lang nagpagawa nito. Anong disenyong gagamitin mo? Sinuwak ang gagawin kong gulok Pido. Matulis. May maikling talim sa bandang itaas, sa bandang dulo. Gamit pang gapas ng damo ang sinuwak. Kaya hindi mahalata ang sino mang gagamit nito. Tugon ni Matias.
Sa mga hindi nakakaalam ang disenyong sinuwak, ginamit ng mga antingero ng panahon ng revolusyon. Gamit ito ng mga magsasaka. Kaya naman hindi ipinagbabawal ng mga dayuhan. Malayang nadadala ng mga kababayan natin ang kanilang sandata kahit saan sila magpunta. Ito din ang naging susi sa tagumpay ng ating mga bayani noong unang panahon. Mabilis na natapos ni Matias ang mga gulok dahil kabisado na nito ang disenyo. Gayunpaman, inabot sila ng 2 araw kasama ang paggawa ng sisidlan. Nung sabi, kailan daw babalik yung nagpagawa nito? Hindi ko alam, pero isa sa mga araw na ito, darating sila para kunin isa-isa ang mga sandata. Pansin mo, may sari-sariling simbolo ang bawat gulok. Isang marka para sa bawat nagmamay-ari. Tugon ni Matias habang nag-uusap ang dalawa. Isang matandang lalaki ang pumasok sa pandayan. Tumingin sa mga gawa ng binata. Mahusay ang pagkakagawa ng mga sinuwak na ito. Ipinagbibili mo ba ang mga ganitong uri ng kulok? Tanong ng matanda. Naku Manong, hindi po eh. Pasensya na ha. Kasi may nagpagawa lang po sa akin ng mga yan. Kung gusto nyo, gagawin ko na lang ho kayo. Nako, hindi na iho. Aanawin ko naman ang gulok. Matanda na ako eh. Para sa akin, wala nang pakinabang ang mga ganyang gamit. Humahanga lang ako sa disenyong ginawa mo. Pasensya ka na din kung naabala ko ang pag-uusap niyo. Pero eto, may nais akong ibigay sa'yo. Sana magamit mo ang kapiraso ng tinunaw na bakal mula sa bulkan. Nanlaki ang mga mata ni Matias. Alam nito na bibihirang makakuha ng ganong uri ng metal. Para sa mga gaya niyang panday, mas mahalaga ito kung ikukumpara sa ginto. Teka, seryoso ko Manong? Maaari ko bang malaman kung paano niyong nakuha ang bakal na ito? Dati akong minero. Nagmimina kami noon sa paanan ng isang bulkan nang matamaan ito ng aking piko. Pinatignan ko sa eksperto naming kasama. Sinabi nilang bakal nga ito mula sa bulkan. Sinubukan naming tunawin, ngunit hindi kami nagtagumpay. Baka sakaling magawa mo itong tunawin at magamit sa kapaki-pakinabang na bagay. Manong, hindi niyo po alam kung gaano ko katagal hinangad ang magkaroon ng ganitong materyales. Maraming salamat po. Teka, ano pong pangalan niyo? Tawagin mo kong Marcelo. O siya, iwan ko na sa iyo ang bagay na yan ha. Magpapaalam na ako. Wika ni Tatang Marcelo. Hindi na naitanong ni Matias kung bakit ibinigay sa kanya ng matanda ang ganong kahalaga na mineral. Hindi pa man nakakapagpahinga, inutusan ni Matias si Pido na kargahan ng uling ang pugon. Ngayon mo na ba tutunawin ang bakal na yan? Malapit nang sumapit ang gabi, Matias ah. Kung gusto mong magpahinga, walang problema, Pido. Tapos naman na ang gawain natin para sa araw na to. Ako na ang bahalang magpatuloy. Ang totoo, nagtataka ako kung ano yung bakal na yan eh. At kung bakit sobrang saya mo. Lalong-lalo na nung inabot ng matanda. Nahanda ko na din ang tunawan, kaya pwede mo nang simulan ng pagtunaw. Salamat, Pido ah. Pero sigurado ko bang tutulungan mo ako? Baka mapagod ka. Walang problema, Matias. Gaya ng sinabi ko, gusto ko ring makita kung ano maaari mong magawa mula sa bakal na yan. Tugon ni Pido. Inilagay ni Matias ang bakal doon sa loob. Umuusbong ang init ng pugon sa buong paligid, kaya basang-basa ng pawis ang dalawa. Nagpalitan din ang mga ito sa pagbabantay upang masiguradong tuloy-tuloy ang init na inilalabas ng pugon. 4 na oras nang nakasalang sa tunawan, ngunit hindi pa rin nagbabago ang hugis ng bakal. Hanggang sa inabot sila ng madaling araw, nanatili pa ring matigas ang materyal.
Ano ba naman to? Mukhang walang pag-asang matunaw ang bakal na to ah. Kulang ang baga ng uling. Wika ni Matias. Dadagdagan na sana nito ang uling sa pugon, ngunit pinigilan siya ni Pido. Sandali lang, Matias. Tignan mo oh. Wika ni Pido habang nakaturo sa tunawan ng bakal. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita nitong unti-unting nagiging likido ang matigas na materyal. Nagawa nating tunawin ang bakal mula sa bulkan. Magaling, Pido! Wika ni Matias. Mabilis nitong kinuha ang tunawan ng bakal. Ibinuhos ang laman nito sa isang hulmahan. Ay salamat. Natunaw din natin sa wakas. Pero naubos yata yung inimbak mong uling ah. Walang problema. Nagawa naman nating tunawin ang bagay na ito. O siya, magpahinga na muna tayo. At bukas natin pag-isipan na maaaring magawa mula sa bagay na yan. Tugon ni Matias. Umaga na nang makatulog ang binata. Nagising ito bandang tanghalian. Matapos kumain ay pumunta ito sa pandayan upang simulan ang pagpanday sa tinunaw na bakal mula sa bulkan. Sa pagkakataong iyon, mag-isa ang binatang gumagawa. Nagtataka ito, kahit anong gawing paghampas sa nagbabagang bakal, hindi ito nagbabago ng anyo. Habang nagtatrabaho, dumating ang dalawang kalalakian. May dalang sulat ang mga ito. Inabot sa binata. Napag-alaman na ang mga bisita, 2 sa 50 kataong nagpagawa ng gulok. Maraming salamat sa pagtitiwala. Eto mga gulok nyo. Maraming salamat, kaibigan. Malaking tulong ang sandata na to para may pagpatuloy ang aming pakikibaka. Walang anuman. Ginawa ko lang ang trabaho ko. At gaya ng pinangako ko sa nagpagawa nito, mananatiling lihim ang inyong pagkatao. Wika ni Matias. Matapos inihagis nito sa papel ang sulat na inabot ng mga kalalakian. Mamayang gabi magdadatingan ng iba naming kasama para kunin ang kanilang mga sandata. Sa muli salamat. Hindi na kami magtatagal. Wika ng lalaki. Matapos ay nagpaalam na ito. Habang naglalakad palayo, may kakaibang napansin ng binata kaya muli niyang tinawag ang mga ito. Sandali lang kaibigan. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Huminto ang lalaki. Nagsulat sa lupa. Matapos ay nagpatuloy na sa paglalakad. Pinuntahan ni Matias at tinignan kung ano ang isinulat nito. Ikinagagala kitang makilala, Manuel. Mahinang wika ni Matias. Alam niyang hindi maaaring marinig ng kahit na sino ang tungkol sa pagkakakilanlan ng mga nagpagawa ng sandata. Kaya naman naunawaan nito kung bakit isinulat ni Manuel ang kanyang pangalan sa lupa. Binura ito ng binata at muling bumalik sa pagtatrabaho. Isinalang nito sa pugon ng bakal at nang magbaga na ay paulit-ulit na hinampas. Inabot ng hating gabi ang binata, ngunit wala pa ring pagbabago, kaya nagpa siya itong magpahinga. Nakaupo ang binata sa sulok habang pinagmamasdan ang bakal na nakadantay sa kanyang landasan. Anong uri kaya to ng materyal? Bakit ayaw mong sumunod sa hampas ng martilyo ko? Wika ni Matias. Lingid sa kalaman niya, may mga taong nakatayo sa pintuan ng pandayan. Mawalang galang na. Pasensya kung naistorbo ko yung pakikipag-usap mo sa anumang nandyan sa loob ng pandayan. Pero naparito kami para kunin ang pinagawang gulok. Nagulat si Matias at dali-daling tumayo. Kanina pa ba kayo dyan? Hindi naman. Sapat lang para marinig ang pakikipag-usap mo sa mga gamit.
Edo, pinapaabot ni Supremo. Kasama ka sa 50 katao. Napakabata mo pa. Bakit mo napiling sumama sa pangkat? Wala ka na dun. Ibigay mo na lang sa akin kung anong pinagawa sa'yo. Kung sa bagay. Pasensya na kung marami akong tanong ha. Sandali lang. Hanapin ko ang sandata nyo. Pakibilisan. Kailangan naming maabutan si Manong Manuel. Eto, kunin niyo ang sandata. Salamat sa... Hindi na ituloy ni Matias ang sasabihin. Mabilis nang umalis ang dalawa. Ay nako, mga bata nga naman sa panahong ito. Masyadong mapusok. Padalos-dalos ng desisyon. Naku naman oh, hindi pa pala ako pwedeng matulog. Wika ng binata. Muli itong naupo sa sulok at hindi na malayang nakaidlip. Nagising ito nang marinig ang boses ni Pido. Matias, gumising ka! Matias! Hoy, gumising ka! May mga paparating na armadong kalalakihan. Hinahanap nila nag-iisang panday ng baryo. Wika ni Pido. Pupungas-pungas na tumayo si Matias at nagsalita. Baka naman may ipapagawa lang. Paano mo nalaman? Hindi ako sigurado kung yun nga ang pakay nila sa'yo. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Mapanganib sila. Kaya anuman ang mangyari, huwag kang gagawa ng bagay na ikakagalit ng mga yun. Wika ni Pido. Medyo may kaduwagan ang binatang ito. Ngunit lingid sa kalaman ng karamihan. May iba itong katauhan. Tanging si Matias lang ang nakakalam. Naku Pido, umiral na naman yung kaduwagan mo. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. Teka, anong oras na ba? Oras na para ayusin mo yung sarili mo. Dahil nandyan na yung mga sinasabi kong kalalakihan. Wika ni Pido. Sabay turo sa mga lalaking papasok sa bakuran. Magandang umaga sa inyo. Anong maitutulong ko? Tanong ni Matias sa panauhin. Ako si Commander Pitog. Pinuno ng pangkat mula sa kapuluan ng Borneo. Ikaw ang sinasabi nilang panday na gumagawa ng mga sandata dito. Tama ba? Wika ni Leo, alias Commander Pitong. Ipinapakita nito ang hawak na sandata. Nanlaki ang mga mata ni Matias dahil ang gulok na yon ay pagmamay-ari ni Manuel. Ako nga ang may gawa ng itak na yan. Pero hindi ko alam kung sino ang may-ari. Bakit niyo naman naitanong? Wika ni Matias. Pinili nito na magmaang-maangan para hindi malaman ng pangkat na nanggaling sa lugar ang kasapi ng mga revolusyonaryo. Kung ganon nanggaling na sila dito, sabihin mo sa amin kung saan sila nagpunta. Kung ayaw mong wasakin ko ang lugar na to. Napangiti si Matias sa sinabi ng lalaki. Naglakad ito papasok ng pandayan. Dinampot ang maliit na martilyong nakapatong sa mesa. Alam mo, wala pang taong nanghas na takutin ako sa sarili kong bakuran. Ikaw pa lang ang kauna-unahang gumawa nun. Hindi rin ikaw ang kauna-unahang tao na papatayin ko. Kung sakaling magkamali ka ng sagot, ngayon sabihin mo sa amin kung saan direksyon nagpunta ang mga taong nagpagawa nito sa'yo. Paano kung ayoko? At isa pa, hindi ko kilala ang mga taong sinasabi mo. Marami ang nagpupunta dito at nagpapagawa ng ganyang mga sandata. Kaya hindi ko alam kung sino sa kanila ang tinutukoy mo. Dahil sa mga sagot ni Matias, lalong tumindi ang galit ng lalaki. Bumunot ito ng patalim. Tinutukan sa leeg si Pido. Ganito na lang. Isang maling sagot pa. Lalaslasin ko ang leg ng kasama mo. Wika ng commander. Nagulat ito dahil biglang tumawa ng malakas si Pido. Sa palagay mo, matitinag si Matias sa mga taktika mo. Ibahin mo ang taong yan. Sinasabi ko sa'yo, pagsisisiyan mo ang pagpunta dito. Tumahimik ka kung ayaw mong gilitan kita ng leg.
O talaga? O sige nga. Napangiti si Matias sa ginawa ni Pido. Lingid sa kaalaman ng mga kalalakian na may tangang bertud ang binatang katawang ni Matias. Naupo ang binata habang pinagmamasdan si Pido, pati na rin ang mga kalalakian. Muling ibinaling ng lalaki ang atensyon sa kanya. Isang beses pa ako magtatanong at kapag hindi ko nagustuhan ang isasagot mo, pasensyahan tayo. Saan nagpunta ang mga kalalakiang nagpagawa sa'yo ng mga sandatang to? Alam mo, Tatang, ang kulit mo eh. Sinabi na ngang... Hindi na ituloy ni Pido ang sasabihin. Ginilit ng lalaki ang leg niya. Sinapo ni Pido ang leeg at napaluhod. Ngumiti ng nakakaloko ang lalaki habang nakatitig kay Matias na noon ay kalmado pa din. O ano, magmamatigas ka pa rin ba? Akala mo siguro, nakikipaglokohan ako sa'yo. Ngayon kung gusto mong manatiling buhay, sabihin mo kung nasaan ang kasama ng mga taong nagpagawa nito. Wika ng commander. Binunot ang barel at itinutok sa binata. Nakangiti lang si Matias. Nginuso nito si Pido na noon ay tawa ng tawa. Nanlaki ang mga mata ng lalaki dahil nang tignan niya ito. Walang natamong sugat ang binata. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Ang kasama ko ay may taglay na bertud ng bayawak. Nagsayang ka lang ng lakas nang laslasin mo ang leg niya. Wika ni Matias. Tumayo si Pido. Dinampot ang isa sa mga gawang gulok. Lumapit sa nooy nakatulalang lalaki. Alam mo, gustong gusto kong subukan ang gawa ni Matias eh. Pero wala akong pwedeng tagain. Ayaw niyang subukan ko ito sa mga puno ng saging sa labas. Dahil sayang nga naman eh. Pero mabuti na lang at dumating kayo. Dahil sa wakas, maaari ko nang subukan ang gawa ng kaibigan ko. Matias, maaari ko bang tadtarin ang taong ito gamit ang gawa mong gulok? Bahala ka. Basta ligpitin mo lang yung mga kalat pagkatapos mo. Tugon ni Matias. Hindi makagalaw sa kinakatayuan ng lalaki. Nanginginig ang tuhod nito habang patuloy na nakatutok ang baril sa binata. Binunot ni Pido ang gulok mula sa sisidlan. Walang pagdadalawang isip na tinagpas ang braso ng lalaki. Halos hindi nito naramdaman ang pagdaan ng talim sa laman. Napasigaw na lang ito nang biglang mahulog ang kanyang braso. Dahil sa ingay, isa-isang nagsipasok ang mga kasama ng lalaki. Nagulat nang makitang nakaluhod sa lupa ang kanilang pinuno habang pinipigil ang pagdurugo mula sa naputol na kamay. Binalaan kita, kaibigan. Huwag mo kaming takutin sa sarili naming teritoryo. Sige na, Pido. Iligpit mo ang mga yan. Wika ni Matias. Dahil sa takot, isa-isang nagsipulasan ang mga kasama ng lalaki. Naiwan itong mag-isa. Ano kayang magandang gawin sa'yo? Ay nako, Pido. Huwag mo nang paglaruan ng isang yan. Kung papatayin mo, patayin mo na. Total wala namang pakinabang ang mga kagaya niya. Tugon ni Matias. Naglakad paikot si Pido sa nakaluhod na lalaki habang ipinapahid sa katawan nito ang dugo na mula sa talim ng gulok. Balita ko, talama kayo sa pagpapahirap sa mga baryong pinapasok nyo. Ano kaya sa tingin mo yung nararamdaman nila? Alam mo, gustong gusto ko maranasan yun eh. Ikaw ba? Gusto mo rin bang maramdaman ang takot na naramdaman nila? Wika ni Pido. Sabay hiwa sa likod ng lalaki. Napasigaw ito sa sakit. Nagmamakaawang itigil ni Pido ang ginagawa. Pakiusap? Pigilan mo tao to. Ayoko pang mamatay, pasensya na. Pangako, hindi na ako babalik dito. Wika ng commander habang nakatitig kay Matias. Kaso nga lang walang reaksyon ng binata. Hinawakan ni Pido ang buhok nito. Hinila patalikod.
idinantay ang patalim sa leeg. Walang pagdadalawang isip na ginilit. Bumulwak ang napakasaganang dugo mula sa sugat. Kumalat ito sa buong paligid. Nangisay ang katawan ng lalaki hanggang sa tuluyang mamatay. Ito namang si Pido. Bakit dito mo ginilitan yung taong yan? Tignan mo tuloy yung nangyari. Nagkalat yung dugo sa sahig, oh. Hoy, linisin mo yan, ha? Wika ni Matias. Sabay tapik sa braso ni Pido. Bigla namang nagbago ang reaksyon sa mukha ng binata. Pasensya ka na, Manong, ha? Ako na pong bahala dyan. Magpahinga na po kayo. Paano yung mga kasama niya? Huwag mo nga lalahanin yung mga yun. Mga baguhan sila eh. Siguradong sa nangyari, hindi na babalik yun. Wika ni Pido. Habang hinihila ang katawan ng lalaki, hindi sinasadyang dumating ang lalaki. Ito ang nagpagawa sa kanila ng 50 gulok. Mahabaging langit. Anong nangyari sa taong yan? Mang Andres, ikaw pala. Maligayang pagbabalik, ha? Pasensya na, nakita mo pa yung gantong tanawin. Teka, kilala ko ang taong yan. Si Commander Leo. Siya ang pinuno ng mga tulisang mula sa pulo ng Borneo. Paano silang napunta dito? Tanong ni Mang Andres. Nagpunta sila dito at nagtanong tungkol sa mga kasama nyo. Ito namang si Pido, nag-init yung ulo. Pinaglaruan yung katawan. Kasalanan din kasi niya. Masyadong matapang kaya yan ang nangyari. Hindi mo alam kung gaano kalaking tinik ang natanggal sa dibdib ko. Isa si Leo sa mga kinakatakutan naming kalaban. Mabuti naman at kayo na mismo ang nakapatay sa kanya. Pag-uusap ng tatlo. Napansin ni Mang Andres ang bakal na nakapatong sa landasan ng binata. May bago ka na namang proyekto, pero mukhang hindi pa nasisimulan. Tanong ni Mang Andres. Dinampot nito ang bakal at inusisa. Nasimulan ko na ho, pero parang wala akong mararating eh. Hindi nga gumalaw nung hinataw ko eh. Inabot na ako ng madaling araw pero wala pa rin nangyayari. Tugon ni Matias. Pero nagawa mong tunawin. Alam mo bang ang bakal mula sa bulkan ay purong materyal? Sinasabing may sarili itong enerhiya. Mahirap pasunurin ng ganitong uri ng bakal. Kung papakinggan mo ang sinasabi ko, parang opinyon ng eksperto. Pero ang totoo, Matias, narinig ko lang din yan sa isang lalaki na nagngangalang Marcelo. Wika ni Mang Andres. Nagulat si Matias dahil kilala nito ang matandang nagbigay ng bakal. Paano mong nakilala si Mang Marcelo? Ha? Kilala mo din pala ang matandang yun. Dati siyang minero. Si Mang Marcelo ang nagpopondo ng mga bakal na ginagamit namin noon sa paggawa ng mga kagamitan sa pakikipaglaban. Nagulat na lang kami isang araw ay bigla siyang nawala. Minsan ko lang ding nakausap ang matandang yun nung iniwan niya sa akin ang bakal na yan. Hindi ako sigurado kung ano talaga ang dahilan ng matanda. Pero may kung ano lang po sa akin na nagtulak na panday nito. Ano naman ang bagay na yun? Hindi ko po mapaliwanag, Manong eh. Sabihin mo kung paano mong natunaw ang bakal na ito. Sa pamamagitan ng mahigit 10 sako ng uling at determinasyong maihulma at gawing mapapakinabangan. Sa palagay ko nasagot na ang katanungan mo. Kung ano ang kakalabasan ng kapirasong bakal na yan. Tandaan mo, Matias, bakal lang ang kinakalawang at hindi ang utak at damdamin. Mauna na ako. Dadalhin ko na pala ang mga natitirang gulok. Wika ni Mang Andres. Naging palaisipan kay Matias ang sinabi nito. Kaya naman buong araw nagmuni-muni ang binata. Matias, kape muna.
Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Huwag kang mag-alala, mahal ka noon. Ikaw talaga Pido, puro kakalokohan. Wala akong iniisip kundi ang tungkol sa bakal na yan. May sinabi sa akin si Mang Andres eh. Bakal lang ang kinakalawang, hindi ang utak at damdamin. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nun? Malalim nga. Ano ba yan? Pati tuloy ako napaisip. Pero sa pagkakaunawa ko sa sinabi ni Mang Andres, hindi dapat puro lakas ang gamitin sa paggawa. Haluan mo rin ang damdamin. Kumbaga, lagyan mo ng buhay ang bawat... Hindi na ituloy ni Pido ang sasabihin dahil inawat ito ni Matias. Sandali lang Pido. Lagyan ng buhay. Tama. Parang alam ko na kung anong gagawin. Wika ni Matias. Dali-daling tumayo si Pido. Nagkarga ng uling sa pugon. Habang pinagbabaga ito, pumasok siya sa silid ng yumaong ama. Kinuha ang mga lumang aklat na naglalaman ng mga kaalaman sa paglikha ng mga sandata. Nang magbaga na ang uling, isinalang nito ang bakal. Binasa nito ang ilan sa mga makalumang pamamaraan ng paggawa ng sandata. Nakita ng binata ang larawan ng isang kris. At sa ilalim nito, nakasulat ang kasaysayan ng sandata, kung sino ang lumikha, dahilan kung bakit ito ginawa at kung para kanino. Yan ang kris ni Sultan Kudarat. Ginawa ng isa sa pinakamahusay na panday noong kapanahunan. Sinasabing binasbasa ng diwata ang talim ng sandatang yan at ang kaluluwa ng panday na gumawa sumanib sa sandata dahilan para magkaroon ito ng sariling buhay. Napalingon si Matias kay Pido. Nagulat ito na may nalalaman din pala sa kasaysayan ang kasama. Akala ko ba wala kang alam sa pagpapanday? Bakit alam mo ang kasaysayan ng kris ni Sultan Kudarat? Alam mo namang nag-aaral ako ng lihim na karunungan, di ba? Natural, alam ko ang mga ganitong uri ng kwento. At isa pa, palagi din nababanggit ni tatay yan sa akin eh. Baka nakakalimutan mong mahilig mangolekta ng mga antigong sandatang matandang yun. Tugon ni Pido. Dito nagkaroon ng ideya si Matias. Pido, maaari mo bang sunduin ang tatay mo? May tatanong lang ako sa kanya. Sabihin mo rin na ayos na ang ginunting niya. Wika ni Matias. Dali-dali namang umalis si Pido upang sunduin ang ama. Dahil hindi naman kalayuan ang tahanan nito, mabilis silang nakabalik. Nandito na si Tatay Matias. Nakasunod lang siya sa akin. Sinusumpong kasi ng rayo mo eh. Pero pagkarinig niya na naayos mo na yung ginunting, ayun, parang nabuhayan ng katawang lupa. Natawa si Matias sa sinabi ni Pido. Maya-maya ay pumasok sa pandayan si Mang Lorde. Pasensya ka na kung natagalan ako ha. Ang sabi ni Pido, may mahalagang bagay kang gustong itanong. Oo, Mang Lorde. At sa palagay ko masasagot mo ito. Tungkol sa kris ni Sultan Kudarat. Naikwento na sa akin ni Pido ang ilang bahagi, pero ang gusto ko malaman kung paanong sumanib ang kaluluwa ng panday na gumawa sa mismong sandata. Ayun ba? Alamat lang din ang nalalaman ko. Pero baka sakaling makatulong. Ang kris ni Sultan Kudarat ay isang uri ng sandatang sumasagisag sa kanyang pamumuno. Gawa ito sa bakal na nagmula sa bulkan. Sinasabing inabot ng 5 taon bago ito tuluyang nabuo. Hindi nakakapagtaka dahil ilang araw ko na ring sinusubukan pormahin ang bakal na yan pero walang nangyayari. Sinasabi mo ba na ang bakal na yan ay mula sa bulkan? Saan yan ang galing, Matias? Ibinigay ng matandang nagngangalang Marcelo. Hindi ko rin alam ang dahilan pero matagal ko nang hinahangad na gumawa ng sandata na mula sa ganitong uri ng material. Ganun ba? Makinig ka, Matias. Ang bakal na nagmula sa bulkan ay isang uri ng mutya. Kilala ito sa tawag na hiyas ng bulkan.
isang matigas na bakal na namuo sa mahabang panahon dahil sa sobrang init at bilang paglamig, sinasabing walang sino man ang makakapagporma nito sa isang sandata maliban na lang sa panday ni Sultan Kudarat kung saan nagmula ang iyong mga ninuno. Wala pong nabanggit sa akin sina lolo, pati na rin si tatay tungkol dyan. Pero sige Manong, makikinig ako. Ang iyong mga ninuno, kilala noon pa man bilang mahusay na panday. Walang sino man ang nakapantay sa kanilang kausayan, maging ang bathalang si Mapulon. Napilitang bitawan ang kanyang titulo bilang bathalang panday nang makita nito ang ginawang kampilan ng isa sa iyong mga ninuno. Alamat lang naman yan, kaya walang kaso kung hindi ka maniniwala. Alam ko po Manong, huwag yun na kasi kung binibitin. Ituloy nyo lang yung kwento. Eto na, itutuloy ko na. Pero masarap ang usapan kung may mainit na kape o salabat sa lamesa. Sandali lang po, kukuha ko. Ipinagpatuloy ng matanda ang salaysay. Ayon dito, maraming sandata ang nagawa ang mga ninuno ni Matias. Sa bawat henerasyon ng mga ito, isang panday ang nag-aalay ng buhay para sa isang sandata. Ayon din sa mga narinig kong kwento, ang sandatang gagawin mula sa bakal ng bulkan ay nag-aantay ng tamang panahon. Nabubuo lang ang isang sandata mula dito kapag inadya na ng tadhana. Wika ni Mang Lourdes. Kaya pala kahit anong gawin ko, hindi nagbabago ang forma ng bakal na yan. Oo, nagawa ko siyang tunawin eh. Pero hanggang doon lang yun. Siguro nga totoo ang alamat Manong. Aantayin ko na lang na dumating ang pagkakataong iyon. Tugon ni Matias. Matapos ang pag-uusap, hininto ng binata ang paggawa. Inilagay sa isang sulok ang bakal. Itinuon ng pansin sa ibang gawain. Ilang buwan ang nakalipas. Wala namang kakaibang nangyari. Nagpatuloy si Matias sa pang-araw-araw na buhay. Hanggang isang hapon, nagulat ito nang may biglang kumalabog sa labas ng pandayan. Pinunta nito ng binata para silipin. Nanlaki ang mga mata ni Matias nang makita ang isang sugatang binata. Tulungan mo ako. Pakiusap. Tulungan. Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil nawalan ito ng malay. Dali-dali itong binuhat ni Matias at dinala sa loob ng tahanan upang gamutin. Napagtanto nito na masyadong malalim ang sugat, kaya nagpatawag ito ng tulong mula sa baryo. Matapos gamutin ang sugat, hinayaan ni Matias na makapagpahinga ang binata. Ano sa tingin mo nangyari sa isang yan? Bakit tadtad ng sugat ang katawan? Wika ni Pedro. Ayon sa manggagamot, itak ang ginamit sa kanya. Matalas na sandata. Maswerte na lang daw at nakaligtas siya sa nangyaring pag-atake. Ngayon ang kailangan na lang nating gawin ay antayin siyang magising. Tugon ni Matias. Inabot ng halos isang linggo, ngunit hindi pa rin nagkakamalay ang binata. Gumaling na din ang karamihan sa mga sugat nito, kaya muli nilang pinatignan sa manggagamot. Ayon sa pagsusuri, may malakas na lason na kumalat sa katawan ng binata at kailangan itong malunasan. Dahil kung hindi ay tuluyan siyang mamamatay. Mabuti na lang, may nalalaman sa lason ang manggagamot. Nagawa nitong tanggalin ang lason sa dugo ng binata. Ilang araw ang nakalipas matapos gamutin ay nagising ito. Nasaan ako? Anong lugar to? Tanong ng binata. Nang mga sandaling iyon si Pido ang nasa gilid at nagbabantay. Nandito ka sa bahay ni Matias. O teka, sandali lang, huwag ka munang tumayo. Tatawagin ko lang muna siya. Wika ni Pido. Dali-dali itong tumakbo at ilang minuto lang ay dumating na si Matias. Ay maraming salamat at nagising ka na.
O ano, kumusta? Anong nararamdaman mo? Hindi mo na dapat itanong yan. Alam mong sugatan ako at nangihina, di ba? Hoy, Ulubong. Wala ka sa lugar para mag-angas dito. Pasalamat ka nga, tinulungan pa kita. Hindi mo na sana ako tinulungan. Kung yan lang din ang sasabihin mo. Biglang nahinto sa pagsasalita ang binata nang maramdaman ang patalim sa kanyang leeg. Sumagot ka ng maayos kapag kinakausap ka. Ikaw na nga tong tinulungan. Ang lakas pa ng loob mong mag-asta ng ganyan. Pido, ibaba mo yan, Pido. Hindi dapat ganyan ang pagtrato sa ating panauhin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Nakita kitang nakandusay sa labas ng pandayan, kaya kita tinulungan. Pasensya na. Masyadong maraming nangyari. Naubos ang mga kasamahan ko. Pati si Manong Manuel, pinatay nila. Nanlaki ang mga mata ni Matias nang marinig ang pangalang Manuel. Kaano-ano mong taong yun? Nakakatandang kapatid. Pinatay nila si Manong Manuel, kaya tinugis namin ang mga taong responsable. Sa kasamaang palad kami ang napuruan. Naubos sa mga kasama ko. Mag-isa ako nakaligtas. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kapatid mo. Maaari ko bang malaman ko anong pangalan mo, kaibigan? Ang pangalan ko ay Diego. Pasensya na sa abala pero kailangan kong umalis para malaman ng iba kong kasama ang nangyari. Ipagpaumanhin mo rin, kaibigan. Pero hindi kita pwedeng payagang umalis. Nasa panganib ang buhay mo at siguradong marami ang humahabol sa'yo. Dumito ka muna at magpagaling at pag-isipan ang susunod mong akbang. Pag-uusap ng mga ito. Dahil natakot kay Pido, hindi lumabas ng silid si Diego. Pumayag siyang manatili sa lugar. Dahil napagtantong mapanganib sa oras na matunton siya ng mga kalaban. Isang hapon, habang abala sa paggawa ang dalawa ay nag-ikot sa paligid si Diego. Nakarating ito sa pandayan at pinanood sina Pido at Matias. Naaliw ang binata sa ginagawa ng dalawa, kaya naisipan nitong pumasok at maupo sa sulok. Mabuti naman at naisipan mong lumabas, ano? Ayos yan, para kahit papano mabanat yung mga buto mo. Nakakabagot din pala sa loob ng kwarto kaya lumabas ako. Naganap ng gagawin. Kaso, punong-puno ng tubig yung mga tapayan mo at marami ka ring kahoy na sinibak. Kaya naman naisip ko magwalis na lang ng bakuran kaso lang, wala ka namang walis. Hindi usong walis dito. Kusang nabubulok ang mga dahon. At isa pa, wawalisin mo yan. Mamaya magbabagsakan na naman. Kaya hayaan mo lang. Kung gusto mo, halika. Tuturuan kita magpanday. Hindi na. Di bale na lang. Pido, pwede mo bang kunin ang mga sako ng uling sa kabilang kubo? Mukhang kukulangin yata tayo eh. Tumayo si Diego at nagpresenta. Ako na ang kukuha. Alam ko kung saan yun nakalagay. Nadaanan ko kanina. Wika ng binata. Napangiti si Pido. Takot yata sa akin yun, Matias ah. Parang ilag na ilag siya pag nandito ko. Tutukan mo ba naman ng patalim sa leg eh? Sinong hindi matatakot? Ikaw talaga, Pido oh. Bilisan mo na nga dyan. Marami pa tayong gagawin. Maya-maya ay bumalik si Diego bitbit ang sako ng uling. Nakailang balik din ito dahil medyo malaki ang mga sakong iyon. Idagdag mo pang siksik dahil gawa sa baon ng nyog ang mga uling. Hindi nagsasalita si Diego, ngunit patuloy na pinapanood ang ginagawa ng dalawa. Araw-araw itong nasa pandayan. Pinagmamasdan si Matias habang nagtatrabaho. Minsan nauhuli ni Pido na umiiyak ito.
Nauunawaan naman nila ang kalagayan ng binata, kaya hinahayaan na lamang nila. Hanggang isang araw umalis si Pido para maghatid ng mga ipinagawang itak. Walang katawang si Matias. Nakita ni Diego na nahihirapan ito sa pagpanday nang walang nakahawak sa bakal na pinupukpok. Ako na po ang hahawak, Manong. Wika ni Diego. Inabot ni Matias ang panghawak sa bakal at nagsalita. Sigurado ka? O ito, hawakan mo na mabuti ha. Pag sinabi kong ipihit mo, pumihit ka. Maliwanag po, Manong. Mabilis na natuto ang binata sa mga itinuro ni Matias. Hanggang sa dalawa na sila ni Pido ang tumutulong sa panday. Unti-unting nagbago ang ugali ni Diego. Mula sa pagiging maangas, dahan-dahan itong naging maamo. Nagagawa na ring makipag-usap sa dalawa. Mabilis nating natapos ang gawain. Parang gusto kong uminom ng masarap na lambanog ah. Wika ni Matias. Siyempre ako din. Sandali bibili ako sa kabisera. Yan yung mga gusto ko eh. Wika ni Pido. Kinuha naman ni Matias ang pagkakataong iyon para kausapin ng masinsinan si Diego. Nasorpresa ang binata dahil lubusan ng nagbago ang ugali nito. Walang pagdadalawang isip na isinalaysay ang lahat. Ayon kay Diego, sumali sila ni Manuel sa revolusyon upang ipagigante ang kamatayan ng kanilang mga magulang sa kamay ng mga mapang-aping pinuno ng bayan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang kanilang balak at namatay si Manuel. Minsan ko nang nakita at nakausap ang kapatid mo. Masasabi kong mabuti siyang tao. Kung natatandaan mo, nanggaling din ako sa lugar na ito eh. Hindi maganda yung naging asal ko, kaya pasensya na ho kayo. Wika ni Diego habang nagkakamot ng ulo. Alam ko, nakilala kaagad kita simula pa lang dahil dyan sa gulok na ginawa ko. Wala kang dapat alalahanin dahil napatay na ni Pido ang taong pumaslang sa kanya. Wika ni Matias. Nagulat si Diego dahil hindi nito akalaing magagawang pumatay ni Pido. Si Pido? Paano niyang nagawa yun? Kung titignan si Pido parang hindi siya makakilos ng maayos eh. Huwag mong malitin si Pido, Diego. Naramdaman mo naman 'di ba nung tinutukan ka niya ng patalim sa leg? Sa mga susunod na araw, makikilala mo siya ng gusto. Tugon ni Diego. Maya-maya ay dumating si Pido. May bit-bit na 2 galon ng lambanog. O bagong hango pa yan kaya mainit-init pa. Matamis din yan. Dahan-dahan ha. Dahan-dahan lang kayo lalo ka na Diego. Baka manibago ka. Ang totoo niyan, hindi po ako umiinom eh. Pero bilang pasasalamat ko sa tulong niyo, sasamahan ko po kayong dalawa. Nga pala Manong Pido, salamat sa pagbibigay hustisya kay Manong Manuel. Ang sinasabi mo? Nabagok ba yung ulo mo? Kung naalala mo Pido yung ginilitan mo ng leeg, yun ang taong pumatay kay Manuel. Nakakatandang kapatid ni Diego. Naalala ko na, Isus. Wala yun. Pasaway din kasi, kaya yun. Pinagpahinga ko ng tuluyan. Yung mga ganun tao kasi pampasikip lang sa mundo eh. Kaya nga ho, nagpapasalamat ho ako ng lubusan. Dahil alam kong kahit papano, matatahimik na ang kaluluwa ng kapatid ko. Tara no, simulan na natin ang inuman. Tugon ni Diego. Nang mga sandaling iyon, tuluyang lumantad ang totoong ugali ng binata. Masayahin at palatawa. Bagay na pinanghihinayangan ni Matias. Alam mo Diego, sa totoo lang nanghihinayang ako sa iyo eh. Sa murang edad, sinayang mo ang buhay mo sa paghanap ng katarungan. Na sana ginagamit mo ito para mas mapabuti ang kinabukasan mo. Wala na ho akong magagawa Manong eh.
Napasok na ako sa magulong mundo ng paikibaka. Wala na hong atrasan yan eh. Matanong nga kita, Diego. Ano bang pangarap mo? Napangiti si Diego sa tanong ni Matias. Pangarap? Sa totoo lang, Manong, isa lang ang gusto kong marating eh. Kapayapaan. At sa oras na mangyari yun, gusto kong magkaroon ng sariling lupain. Magpapatayo ako ng maliliit na bahay. Magtatanim. Yun lang po. Kaso sa panahong ito, mukhang imposibleng mangyari ang ganun eh. Pagpapaliwanag ni Diego, naantig si Matias sa sinabi nito. Walang imposible sa mga gusto nating mangyari, Diego. Kailangan lang nating kumilos para maisakatuparan nito. Huwag kang mag-alala. Matatapos din ang lahat ng gulo at magkakaroon ng kapayapaan. Tugon ni Matias. Nagpatuloy ang inuman hanggang sa makatulog sa sobrang kalasingan. Kinabukasan maaga pang nagising si Matias dahil hindi nito nagawang linisin ang kanyang pandayan. Habang nagwawalis ng alikabok, napansin nito ang bakal na isinuksok sa isang tabi. Oo nga pala, matagal na panahon na kitang hindi nagagalaw ah. Wika ng binata sa sarili. Hinawakan nito ang bakal. Muling bumalik sa isip niya ang sinabi ni Diego. Mukhang alam ko nang itatawag sa'yo. Kapayapaan. Muling wika ni Matias. Kinargahan ng uling ang pugon. Sinimulan ang pagpapabaga ng bakal. Samantalang si Pido naman, nagulat sa kinahigaan nang marinig ang tunog ng pinupukpok na bakal. Pambihira naman talaga tong si Matias. Linggong-linggo nagtatrabaho. Mapuntahan na nga lang. Naglakad si Pido papunta sa pandayan. Nakita si Matias na pawis. May kung anong hinahataw ng paulit-ulit sa landasan. Pambihira ka naman talaga, Matias. Linggong-linggo ah. Teka, hindi ba yan yung bakal mula sa bulkan? Oo, Pido. Tignan mo. Nagawa ko siyang pormahin. Tugon ni Matias habang ipinapakita ang ginawang sandata. Isang Chris? Parang sandata ni Sultan Kudarat ang pinagkunan mo ng konsepto ah. Hindi, Pido. May sariling anyo ang sandatang ito at tatawagin ko siyang Kapayapaan! Nagulat ang dalawa dahil biglang nagsalita si Diego. Oh, kanina ka pa ba dyan? Narinig mo ba lahat ng sinabi ko? Hindi, Manong. Napaginipan ko ang tagpong ito noon pa man. Kaso lang sa panaginip ko, hindi malinaw ang mga mukha nyo. Pero ngayon, nauunawaan ko na ang lahat. Kayo ang panday na nasa panaginip ko. Ang gumawa ng Chris na nagngangalang Kapayapaan. Nagulat si Matias sa sinabi ng binata. Saka pa lamang napagtanto na magkaugnay ang kapalaran nila ni Diego. Ikaw ba ang itinakdang magbay-ari ng sandatang gawa ko? Kung ganon, totoo nga ang alamat. Nag-aantay lang ng tamang pagkakataon ng bato ng bulkan. Isang malaking karangalan para sa kagaya kong pandayang gumawa ng sandatang tatarak sa kasaysayan ng ating bansa. Hayaan mong tapusin ko ito, Diego. Wika ni Matias. Ipinagpatuloy ng binata ang pagpapanday hanggang sa natapos na ito. Higit na mas malaki at mas mahaba sa normal na Chris. Kung susukatin, kasing laki ito ng kampilan. Ang hawakan ay yari sa kamagong at ang sisidlan mula sa matibay na kahoy ng molave. Pinagmamasdan ni Matias ang ginawang sandata, ngunit sa pakiramdam nito, merong kulang. Ang ganda ng Chris na yan ah. Pero teka, bakit parang hindi ka masaya, Matias? Hindi naman sa ganun, Pido. Pakiramdam ko kasi,
Parang may kulang. Ikaw ang gumawa sa sandatang yan, kaya paniguradong alam mo din kung ano ang kulang. Wika ni Pido. Muling inilapag ni Matias ang sandata sa mesa. Pilit na inisip kung ano ang kulang. Perpekto naman ang pagkakagawa ng talim. Maging ang balanse nito. Maganda din ang mga disenyong nakaukit. Basta, alam kong may kulang sa gawa ko. Tugon ni Matias. Nagpa siya itong wag na munang ibigay kay Diego ang sandata dahil hindi pa nito alam kung ano ang kulang. Ngunit ng mga sumunod na araw, isang pulutong ng mga tulisan ang sumugod sa kanilang lugar. Humahangos na pumunta sa bandayan si Pido para ibalita ang kaguluhan. Papunta dito ang mga tulisan. Magsipaganda kayo, Matias! Diego! Handa na po ako, Manong. Ang mabuti pa, salubungin natin ang puwersa nila. Nang sa ganon, hindi sila makapasok sa... Hindi na ituloy ni Diego ang sasabihin. Dahil nakita nitong bumagsak si Matias. Isang palaso ang nakatarak sa likod niya. Nandito na sila. Pido, siguraduhin mong hindi sila makakapasok sa pandayan. Malinaw, Matias. Magtago kayo. Ako nang bahala dito. Tugon ni Pido. Sinalubong nito ang susugod na kalaban. Nagulat si Diego dahil hindi tinatabla ng taga o kahit anong sandata ang balat nito. Ano? Naniniwala ka na, bata? Hindi ordinaryong tao si Pido. Dahil pinanganak siya na may taglay na bertud mula sa mga bayawak. Wika ni Matias. Sa bawat katagang binibitawan nito, bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig. Huwag ka munang magsalita, Manong. Kailangan mong tipirin ang lakas mo. Magtiwala kayo sa akin. Hindi ko hahayaan na may makapasok sa pandayan na to. Kami ho ang bahala ni Pido. Tugon ni Diego. Akmang tatayo na sana ito nang biglang hawakan ni Matias ang kanyang kamay. Sandali lang, Diego. Hindi ba pangarap mo ang kapayapaan? Oo, pakiusap, wag na po kayo magsalita. Para makamit mo yon, kailangan mo ng kalayaan. Wika ni Matias. Sabay abot kay Diego ng ginawang sandata. Manong, bakit mo binibigay sa akin to? Para sa iyo ang sandatang yan, Diego. Ngayon alam ko na kung ano ang kulang. Pakiusap, tapusin mo ang buhay ko gamit ang sandatang yan. Binyagan mo ito ng dugo ng taong lumikha sa kanya. Ano? Anong sinasabi nyo? Hindi ko ho magagawa yan. Kailangan mo itong gawin, Diego. Ito lang ang paraan. Pakiusap, ibigay mo sa akin ang kahilingan ko. Ituring mo itong kabayaran sa paglikha ko sa sandata. Hindi, Manong. Ayoko, Manong. Binunot ni Matias ang sandata. Inabot kay Diego ang hawakan habang nakatutok sa kanya ang talim. Gawin mo, Diego. Sa ngalan ng kasarinlan, inaalay ko ang aking buhay para makamit ng bansang ito ang kalayaan. Wika ni Matias. Ipinikit ni Diego ang mga mata. Bigla ang itinarak ang dulo ng sandata sa dibdib ni Matias. Nang imulat ng binata ang mga mata, nakita niyang nakangiti si Matias. Humagulgol ng iyakang binata dahil hindi nito lubos maisip na isasakripisyo ni Matias ang sariling buhay para lang magkaroon sila ng pagkakataong makalaya sa kamay ng mapag-aping mananakop. Nang bunutin ni Diego ang sandata, naramdaman nito ang kakaibang presensya sa kanyang katawan na tila ba hawak ng isa pang nilalang ang kanyang mga kamay.
Nararamdaman kita, Manong Matias. Salamat sa sakripisyo mo. Sisiguraduhin kong hindi masasayang ang pagbubuwis mo ng buhay. Wika ni Diego. Sabay takbo palabas ng pandayan. Sinugod nito ang mga kalaban gamit ang sandatang pinangalanang kapayapaan. Laking gulat ni Diego dahil kahit malayo ang mga kalaban, nagagawa nitong umabot. Nahati ang mga katawan at ang ilan napupugutan ng ulo kahit hindi direktang tinamaan. Hindi alintana ni Diego ang dami ng mga kalaban. Nagawa niyang ubusin ang mga ito. Sa ilang wasiwas lang ng hawak na sandata, iilan na lang ang natira sa mga tulisan. Ang karamihan ay halos hindi na makilala. Nagkanda hiwa-hiwalay ang parte ng katawan nito. May ilang nakaligtas, ngunit hindi nagtangkang lumaban. Nagsipulasa na sa takot. Nakita ni Pido kung gaano kalakas ang taglay na kapangyarihan ng isang binasbasang sandata. Matapos ang labang iyon, hindi mapigilan ng binata ang emosyon. Napalo dito at sumigaw habang umiiyak. Hindi na sayang ang sakripisyo mo, Matias. Ngayon alam ko nang magkakaroon ng kasarenda ng bayang ito. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako aalis sa tabi ng binatang ito gaya ng ginawa mo sa pamilya mo. Matapos ang kaguluhan sa lugar, nakarating sa iba pang bahagi ng probinsya ang ginawa ni Diego. Dahil dito natakot ang mga tulisan. Tuluyang nag-alisan sa lugar. Lalo pa nang malaman nilang nag-ikot si Diego at Pido upang tugisin silang lahat. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng kapayapaan sa lugar. Sa wakas ay natupad ng binata ang pangarap na mamuhay ng mapayapa. At dahil wala nang namamahala ng pandayan, ibinigay ni Pido ang pangalaga nito kay Diego. Dahil may kaunting nalalaman sa paggawa ng mga gamit, ipinagpatuloy nito ang sinimula ni Matias. Kalaunan, kinilala din ang mga gawa nila Pido at Diego, ngunit hindi bilang nakakamatay na sandata, kundi mga gamit sa pagsasaka. Nakamit nila ang inaasam na kalayaan. Masaya si Diego dahil siya ang naging daan para mangyari ang lahat ng ito. Taon-taon na inaalala nila ang sakripisyo ni Matias. Para sa kanila, ang bawat gamit sa pandayang iyon may bahagi ng kaluluwa nito. Mabuti naman at pinili mo ang ganitong larangan, Diego. Nakakapagod nga lang magpukpok ng bakal, pero sa bandang huli nakakatuwa dahil masaya ang mga taong nagpagawa sa'yo. Hindi ko na ho iniisip ang pagod, Manong. Mas mahalaga sa akin ang ligayang nakikita ko sa mga tao. Doon pa lang kontento na ako eh. Pag-uusap ng dalawa. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin gumagawa ng mga kasangkapan ng pandayan ni Matias. Ngunit hindi na ito kagaya ng dati. Sa paglipas ng mga taon at pagbabago ng bawat henerasyon, unti-unti nang nababaon sa limot ang mga alaala at kasaysayan ng lugar na iyon. Ngunit para sa pamilya nila Diego at Pido, patuloy na nabubuhay ang alamat. Pati na rin ang kwento ng taong kinilala, si Matias, ang huling panday. Ang kwentong ito ay hango